pong si Daryl Yap mga kababayan ay sinampahan na ngayong araw ng kasong cyber libel. Ano po, at I think mga kababayan 19 counts yung isinampa na kasong cyber libel dito po kay Daryl Yap. At ito nga yung mga masasabi natin mga kababayan na sinasabi rin ni Bossing Vic na ito na yung sagot niya dun po sa katanungan ng napakarami po sa mga kababayan nating Pilipino patungkol po doon sa inilabas na teaser ng pelikula nitong si Daryl Yap mga kababayan, na kung saan tahasang binanggit ang pangalan nitong si Bossing Vic. So ngayon, basahin natin itong nakita nating balita galing po mismo mga kababayan. Dito po sa balita, ito po yung source natin. Sabi po dito, Vic Soto sa pagsasampa niya ng cyber libel versus Daryl Yap. Ako ay laban sa mga irresponsableng tao. Yan po mga kababayan, yung mismong iginiit po nitong si Bossing Vic. Ano po, so sabi dito, iginiit ni Itbulaga host comedian Vic Soto na laban umano siya sa mga irresponsableng tao, lalo na sa mga social media matapos niyang sampahan ng kaso ang direktor na si Daryl Yap nitong Huwebes, Enero 9, kaugnay ng teaser ng upcoming movie na The Rapist of the Pepsi Paloma. Nitong Huwebes, nang magtungo si Soto kasamang asawa niyang si Pauline Luna sa Muntinlupa Regional Trial Court or etong RTC upang isampa ang 19 counts ng cyber libel laban po kay Yap sa Office of the Prosecutor sa Muntinlupa mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin, kaugnay nito sa panayam ng mga mamamahayag ay iginiit ni Soto na wala umanong personala ng pagsasampa niya ng reklamo laban po dito kay Direk Daryl Yap. Kasi baka sabihin ng iba, pinepersonal ni Bossing Vic mga kababayan etong si Daryl Yap kaya sinampahan ng kaso. Hindi po mga kababayan, dahil kung titingnan po natin, maling-mali talaga na idinawit nila yung pangalan nitong si Bossing Vic mga kababayan dun sa kanilang pelikula para sirain mga kababayan ang personalidad ano po nitong si Bossing Vic. So ngayon, since mga kababayan nananahimik etong si Vic Soto at idinamay nila dun sa walang kakwenta-kwenta nilang pelikula mga kababayan, talagang dapat lang nasampahan ng demanda etong si Daryl Yap. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan. Sabi ko nga, ito daw yung sabi ni Bossing Vic, sabi ko nga walang personalan ito. Nagtitiwala ako, tayo sa justice system, ako ay laban sa mga irresponsableng tao, laban sa lalo na pagdating sa social media sa adpa niya. Matatandaan kamakailan lamang nang ilabas ang teaser ng pelikula kung saan tahasang binanggit ang pangalan ni Soto na nang rape umano kay Pepsi Paloma. Ito daw yung mismong sinabi doon mga kababayan. Alam ko naman napanood yun na ito. Yung ipaliwanag mo sa akin, magsabi ka sa akin, ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan. Pepsi, sumagot ka. Nirape ka ba ni Vic Soto? At doon nga mga kababayan tahasang binanggit nitong si Pepsi Paloma na ginanapan nitong si Bustamante mga kababayan na ginahasa nga daw siya di umano nitong si Vic Soto. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, pagkatapos nito mababasa rin ang naturang clip katagang nagsampa ng kasong rape si Pepsi Paloma laban kay Vic Soto noong August 17, 1982. Kaya nga lagi nating sinasabi mga kababayan na kung talagang may pruweba sila dyan, bakit hindi sila pumunta sa lahat ng hukuman kung may kaso etong si Bossing Vic mga kababayan. So ngayon, pakinggan natin etong video po na nakita natin mga kababayan patungkol dyan. Eto, mismong si Bossing Vic ang nagsasalita dito na kung saan mga kababayan, ibinahagi po, sabi po dito sa News 5, ibinahagi ni Vic Soto ang kanyang mensahe kay Daryl Yap matapos magsampa ng reklamong cyber libel nitong January 9. Natanong din ng media si Bossing Vic para sa kanyang mensahe sa pamilya ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan. So baka yung apology from Daryl Yap or anyone from the film po? Sa ngayon, ginawa lang namin ng nararapat. Kung yung nararamdaman ko. Ano po yun. Nakalagay na po, nakasulat na po lahat sa papel. Napirmahan ko na. Nakapag-oath taking na ako sa fiscal. Kung ano man ang mangyayaring susunod, yun po ang aabangan natin. Bossing, may damages na pera. Okay po na naman. Si Atty. De la Cruz. At tingnan nyo ha, natanong doon yung damages na pera mamaya, mga kababayan. Mamaya pag-uusapan po natin yon. Bossing, message na lang sa family. Apa. Family Family ni nyo. Pepsi Paloma. Meron po ba?
Wala muna. No comment tayo. Sa family niya po. Sa family ko, salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Thank you sa support at huwag silang maglala. Kaya-kaya ko itong laban natin. Sir, ano panawagan niyo na lang for justice? Ano kung gusto niyo maging outcome? Kahinat na nito. Atty. de la Cruz, sabi, excited. Thank you po pa. Ngayon mga kababayan, maliwanag naman dyan yung mismong sinabi nitong si Bossing Vic, hindi siya namimersonal dito sa pagsasampa po niya ng demanda dito kay Daryl Yap. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, etong si Daryl Yap, saglip na mag-public apology na lamang dito kay Bossing Vic, meron siyang naging post kanina na kung saan mayabang pa rin siya mga kababayan. Pero ang tanong dito na malaki, alam ko marami nagtatanong sa inyo, especially dun sa mga legit Dabarcad supporter na sumusuporta po sa TVJ mga kababayan. Sa pagkakataong ito, kapag ka magbibigay ng komento at opinyon, yung isa sa mga naging kasamahan natin, kanino kaya siya papanig? Doon sa direktor na kasamahan niya na DD-Shet mga kababayan? Or dito sa TVJ na minsan niyang ipinagtanggol ng napakahabang panahon? Yan yung tanong dyan mga kababayan. Alam ko, yung mga matatagal dito, kilala nyo kung sino yung tinutukoy natin. Ano po, pero ang maliwanag dito, hindi na may personal, etong si Bossing Vic. Kailangan nga lang mga kababayan, turuan ng leksyon yung mga taong irresponsable. Ano po, lalo na at hasang idinawit yung kanyang pangalan sa pelikula nitong si Daryl Yap. Ano po, so ngayon, pakinggan naman natin ang komento mga kababayan ng abogado nitong si Bossing Vic. Dahil alam ko sa inyo, yung mga matatagal dito, marami ang nakakakilala dito po kay Atty. Buko mga kababayan. Si Atty. Buko yung kinuhang abogado ng TVJ nung kasagsagan ng issue ng Itbulaga mga kababayan, yung trademark, yung agawan, excuse me, dun po sa trademark mga kababayan. At nakakatuwa naman na naipanalo po yun nitong si Atty. Buko at natalo ang Tape Incorporated at ang mga halusos mga kababayan dun sa agawan ng trademark. At ngayon, si Atty. Buko na naman mga kababayan, ang abogado na kinuha ni Bossing Vic. Ano po dito sa pagsasampa ng demanda laban po dito kay Daryl Yap. Ano po, so ngayon, eto, pakinggan po natin etong mismong komento mga kababayan ng abogado nitong si Bossing Vic patungkol po sa isinagawa nila na pagsasampa ng demanda laban po dito kay Daryl Yap. Ano po, at mamaya pag-usapan natin yung tungkol mga kababayan dito sa mga damages. Ano po, na kapag ka natalo itong si Daryl Yap, yung mga babayaran niya. Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang si Daryl Yap yung iiyak dito, pati yung bulsa ni Daryl Yap mga kababayan, pihadong iiyak din dito. Ano po, so ngayon, ito, pakinggan po natin. USB. Cybercrime, bari cyber libel. Mabigat-bigat. Total damages of 20 million. Attorney? 20 million po ang hiningin damages. Attorney, pa-picture din po. 20 million mga kababayan yung hinihingin damages. Ito yan, oh. Wait lang, tanggalin lang natin itong comment section. Kung makikita ninyo mga kababayan, asan ba yan? Yan. Ito yung isinampang demanda, 19 counts ng cyber libel. Yung isinampang demanda laban po dito kay Daryl Yap. Ito yung pangalan nyo, Daryl Ray Spike yata o Spike B. Yap mga kababayan. Yan yung sinampahan ng demanda. So ngayon, ito yung mga damages dyan. Yan. Unahin muna natin yung 20 million mga kababayan. Sabi kasi dito, sa 58, ayan, Article 58 ata ito mga kababayan, due to the malicious and defamatory posts made by a respondent, I have been subjected and continue to be subjected to the public ridicule and contempt the social humiliation have caused me to suffer mental anguish ata ito mga kababayan and serious anxiety. Sabi pa dito, due to my attorney's reputation and destroy credibility. As such, respondent shall be made liable to pay moral damages or damage in the amount of at least 20 million pesos mga kababayan. Yan yung possible na bayaran po mga kababayan ni Daryl Yap kapag ka natalo siya dito sa kasong isinampa
ni Bossing Vic laban po sa kanya. At hindi lang dyan mga kababayan nagtatapos kasi meron pa po yan. Ito yan mga kababayan, no? Sabi pa dito sa 61, in this case, respondent most be held liable for exemplary damages or damage in order to prevent or others from committing similar offense. His posts are reprehensible for which most held liable to pay exemplary damage in the amount of at least 15 million pesos. So sumatotal mga kababayan nasa 35 billion pesos yung babayaran nitong si Daryl Yap mga kababayan na damages dito kay Bossing Vic kung sakali na matalo siya. Ano po kapag ka natalo siya. Pero alam naman natin mga kababayan na kapag ka si Atty. Buko kasi yung humawak ng kaso, talagang may kinalalagyan. Ano po yung kalaban nila sa kaso. At alam din naman natin mga kababayan na talagang yung ginawa nitong si Daryl Yap na pagdidemanda na paninirang puri lantarang pagbabanggit ng pangalan nitong si Bossing Vic mga kababayan ay talagang pumapasok doon po sa cyber libel. Kasi sa Facebook po nila ipinost yan mga kababayan at talagang naando doon yung mismong pangalan ng tao na pinatutungkulan. So doon pa lang mga kababayan, pumapasok na po talaga yan sa cyber libel. At ayan po mga kababayan, yung mga damages na pwedeng bayaran nitong si Daryl Yap kapag ka natalo siya. So matotal, nasa 35 million pesos mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mamaya po. Bibigyan po namin kayo ng Okay. May camera sa likod. Yes, may camera sa likod. Buka muna. Hindi 35k yun at hindi 20k mga kababayan. 20 million po yung nakalagay dito. Ayan 20 million pesos mga kababayan at saka 15 million pesos yung nakalagay po dito mga kababayan. Wait lang, lakihan ko. Ayan 15 million pesos at saka mga kababayan 20 million pesos. Bali kung pagsasama-samahin natin yan nasa 35 billion pesos yung babayaran nitong si Daryl Yap kapag ka natalo siya sa kaso. So ipagpatuloy pa natin. Mamaya po, bibigyan po namin. Ano ka? Memory? Sige, ito sa akin. May camera sa likod. Yung ano po muna, mic muna. Hirapan ng dalawang para mag-ano ako. So guys, ayun na. Ito yung pang-vlog. Picturean nyo muna, picturean. Mamaya na po. Pakinggan natin yung sasabihin ni Atty. Buko dito mga kababayan. Bigyan ng copy ng mga staff. Okay, game. Attorney lang, wala na. Yun daw natatakpak po kasi. Dito kayo sa gilid. Buka lang po tayo. Attorney, ano po? Ulo. Sir, ulo, sir. Pakikita. Quiet na tayo. Quiet na. Ayos na po yan. Kawawa naman po yung camera. Taasan mo, kuya. Problema mo. Nakapwesto na kasi yan dyan. Itaas lang. Okay lang. Po. Ano pang final nating kaso? 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nag-post na mapanirang invitation. Kasi kung makikita nyo mga kababayan, di ba si Direk Daryl Yap post dun sa kanyang Facebook. And then mga kababayan, sa kaka-post niya, hindi niya namamalayan na sa sobrang dami ng ipinost niya, yung karamihan doon ay paninira na laban po dito mga kababayan kay Bossing Vic. Ano po, dahil nga paulit-ulit siyang nagpo-post mga kababayan sa kanyang Facebook. Kaya kung mapapansin nyo, umabot ng 19 counts yung cyber libel na isinampa laban po dito kay Daryl Yap. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Responded, kaya po 19. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino-sino po ang mga nirereklamo or kinukumpit? Dito po sa criminal case, ang kinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber Dapat kasama yung mga vlogger na nagkalat. Di ba doon lumabas yung teaser mga kababayan, pinikap agad ng mga vlogger ni Senator Amy Marcos, di umano. At ipinakalat agad mga kababayan yung video. Ano po yung video na kung saan tahasang binanggit yung pangalan ni Bossing Vic na di umano nanggahasa dito kay Pepsi Paloma. Dapat yung mga vlogger na yung kasama din.
Ano po, ipagpatuloy pa natin. Cyber libel. So bakit siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So, Ah. ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon, yung po yung writ of habeas data, na nauna na namin na-file. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay pinapatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl. Nako. clarify lang namin. Ito po yung social media post na sinasabi kong nirate. Yung teaser lang ba Yes, siya? yung teaser video. What about the film? Ano pag napalabas mo? Pag pinalabas, saka natin siguro i-evaluate kung may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na pinalabas. Hindi po may financial damages ba or paano po? Yes po, Kasi mga kababayan, sa totoo lang, yung teaser ng pelikula nitong si Daryl Yap, pasok na pasok po talaga mga kababayan sa sa libel, sa cyber libel. Bakit mga kababayan? Kasi yung taong binanggit doon, yung pangalan na binanggit doon, alam na agad ng taong bayan kung sino yung pinatutungkulan doon mga kababayan. Kasi binanggit ng buo yung pangalan ni Bossing Vic Soto na kung saan sinasabi na nanghalay mga kababayan dito po kay Pepsi Paloma. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, yan yung isang matinding dahilan kung bakit sinampahan ng libel etong si Daryl Yap. Ano po, dahil nga kung titingnan nyo yung pagkakabanggit pa lamang ng pangalan ni Bossing Vic dun sa teaser ng pelikula na sinasabi na ng rape at ng gahasa dito kay Pepsi Paloma, dun pa lang mga kababayan makikita nyo na agad na yung tao ay inaakusahan na di umano nanghalay. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. lalim ng Cybercrime Act, kung pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million. Attorney, kung halimbawa kung patunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba to? Hintayin natin siguro sa korte na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkatuloy. Meron po siguro. At ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case. Ako may PRO po ba sa showing or anong hinihiling? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data and we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hinihiling nyo na po ng inyong Yes, kampo na meron pong hiwalay ipatigil. na kaso. O ipatigil the trailer, the Lahat showing. po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya So kung lahat ng part mga kababayan ng pelikula ni Daryl Yap nababanggit yung pangalan ni Bossing Vic at chachap-chapin yun, wala nang kwenta yung pelikula. Bakit mga kababayan? Kasi hindi nabuo yung kwento. So ngayon, yung sinasabi dito ni Bossing Vic mga kababayan, ang nire-request nila dun sa hukuman, sa korte, matanggal. Ano po, matanggal yung pangalan ni Bossing Vic mga kababayan dun sa pelikula. Alisin. Ano po, lalo na yung mga bagay na pumapatungkol dito po kay Bossing Vic. Yan yung isa sa nire-request nila mga kababayan sa korte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy na walang consent ng aming kliyente. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila, nagtanong man lang. Anong Yung po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data. Dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan. Attorney, nangyayari po ba kayo ng advance copy ng movie? Or Hindi, yung hindi teaser pa? video lang Teaser mismo video ang lang. aming basihan kung titimanda. Attorney, when will We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing. Sabi dito, hindi kinuha ng Viva yan kasi ang tagal na ng pinagsamahan ni Boss Vic Del Rosario at TBJ. Ito namang si Daryl Yap, panay pa ang post sa FB. Sa korte na siya magpaliwanag. Kaya nga 'di ba mga kababayan, ito nga yung nakakapagtaka. 'Di ba sinasabi nitong si Daryl Yap na hindi daw ang mga halusos ang nag-produce nitong pelikula, hindi daw din yung mga politiko na kalaban nitong si Mayor Vico Soto ang nag-produce ng pelikula.
At kung makikita nyo naman yung expose ni Nanay Christopher Min, sinasabi na namumroblema etong si Daryl Yap kasi nga hindi kuhanin ng Viva, mga kababayan, etong pelikula niya. Ngayon, mga kababayan, ang tanong dyan, kung hindi ang Viva, hindi ang mga halusos, at hindi itong mga Vizcaya, sino ang nag-produce ng pelikulang yan? Diba, mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo doon sa binasa nating article kagabi, ang sinasabi na may motibo na nag-produce nung pelikulang yon ay walang iba kung hindi di umano si Senator Amy daw. Mga kababayan, di umano ha, yun ang sinasabi doon sa article na binasa natin. At ang motibo daw, mga kababayan, para sirain yung pagtakbo sa pagkasenador nitong si Tito Sen. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. Dito na ba? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably, or Monday. At yun, nalaman niyo ba kung anong production outfit yun? Win Sentiments po ang kasama sa pinasunan namin dun sa Rate of Happiest Day. Sino po may-ari nito? Si Daryl. Daryl Yap. Anong sinasabi nito tungkol sa mga nag-share, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa Rate of Happiest Day ba? Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share. Hindi, damay pala din yung mga nag-share. Yung mga vlogger dyan yung mga vlogger ni Senator Jaime dyan. Yung mga nagsishare dyan, yung mga nagpo-promote ng pelikula para palakasin yung pelikula nitong si Daryl Yap, damay din pala kayo. Yan ang maliwanag sinasabi nitong si Atty. Buko. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Repost. Dahil kasama ka sa nag-cost ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong pribado. Sir, paano yung freedom of expression sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon. At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. Tama! Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So po pwedeng kapag sinasabi niya kasi na wag muna husgahan yung movie. So pwedeng alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, ano ba yung sabi nung kaibigan ko dito? Wait lang singit lang natin to. Ang opinion kasi nung kaibigan ko dito, magaling to sa analysis, mga kababayan. Ang opinion nung kaibigan ko dito, sabi niya, eto, papakita ko na lang yan. Yung opinion niya, mga kababayan, sabi niya dito, napansin ko dito sa pelikula ni Daryl Yap, utol. Bakit sinakto niya na gumawa ng, gumawa niyan habang si BP Sara ay nakaharap sa mga patong-patong na kaso. Ibig sabihin, planado nila ni Senator Amy para malihis ang ingay at usapin para maiba ang mapag-uusapan. Kaya gumawa sila ng mapapag-ingayan na talagang puputaktihin ng mga tao sakto at napapanahon na wala yung kay BP Sara kasi kaalyado ni Daryl Yap, si BP at si Amy. Nasa ilalim na makapasok ng line ng senador. Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, possible na pwede rin. Kung titingnan natin, pwedeng ganun rin. Kasi kung makikita nyo, di ba nag-post etong si Daryl Yap nung nakaraang araw na kung saan ang ginagawa ng mga taga-suporta nitong kabila, pinapalabas nila na yung pelikula ni Daryl Yap ay diversionary tactic. Nitong si Daryl Yap para daw ilihis yung kapalpakan daw ni PBBM. Yun ang pinapalabas nila, mga kababayan. Idadawit pa nila ang presidente, mga kababayan, doon sa isyo ng paggawa ni Daryl Yap ng pelikula. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, sino ba yung may motibo para gumawa ng ganitong klase ng pelikula or magpagawa ng ganitong klase ng pelikula, lalo na at may mga tao sa panahong ito ngayon na nakaharap sa mga matitinding kontrobersiya, matitinding issue. Dahil kung titingnan po natin, mga kababayan, hindi kasi talaga may iwasan na maikonekto sa politika. Bakit, mga kababayan? Tingnan nyo naman yung direktor na gumawa ng pelikula. Kung kanino siya malapit, mga kababayan. Kung sino yung kaibigan niya or matalik niyang kaibigan na politiko. Kaya nga doon sa binasa nating article, hindi may iwasan na mabanggit yung pangalan ni Senator Amy. Mga kababayan,
At hindi rin naman maiiwasan na mabanggit din yung pangalan di umano ni BP Sara. Kasi konektado siya mga kababayan dito kay Daryl Yap at si Daryl Yap ay isang DD-shit. Kaya nga ang tanong natin kanina, kanino papanig yung tao na minsang nakasama natin na ipinagtanggol ang TVJ mga kababayan? Saan ba siya papanig? Dito sa kasamahan niya na DD-shit or dito sa Tito Vic and Joey na minsan niyang ipinagtanggol? Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. The end of the film, baka daw may twist na may bawi. Pero ganun yung sinabi ng teaser. Pwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direction ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. So, it's not your good intentions. Yung paninira. Ang magiging epekto dito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Pinupuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Si Miss Pauline po nakakatanggap ng rape threats? Pati mga comments, kung babasahin niyo yung mga comment doon sa mga post. Kasi trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have, the Hi Ma'am Sally Garcia, mega love shoutout po effect is already there. So, attorney. Apektado yung pamilya. Apektado. Sir, politically motivated ba? Hindi namin masasabing politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong i-pinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaction. Attorney, paano yung istorya kung galing mismo sa pamilya? O wala namang problema sa istorya. Ang pinoproteksyonan ng batas ay ang reputasyon ng tao na sisirain mo. So kung may istorya ka, may tamang pamamaraan ng paghahayag ng istorya na hindi ka makakasira sa iba. Hindi naman ito ang unang beses na may gumawa ng pelikula tungkol sa ibang tao. So kung hindi minention sa... Tama mga kababayan, kasi pwede namang gumamit ng mga alias, etong si Daryl Yap pagka gumagawa siya ng pelikula. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, dun pa lang sa teaser, alam na agad kung sino yung tao na pinatutungkulan na nanghalay dito sa sinasabi nilang biktima na si Pepsi Paloma. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, wala namang problemang gumawa ng pelikula Walang problema sa paggawa ng pelikula. Ang problema lang, yung pelikula ni Daryl Yap nakakapanira ng tao mga kababayan. Hindi ko nilalahat yung kanyang mga pelikula, pero yung pelikula na ginawa niya, mga kababayan, na kung saan lantarang binanggit ang pangalan ni Bossing Vic, talagang nakakapanira po talaga ng reputasyon ng tao, lalo na itong si Bossing Vic Soto ay active pa mga kababayan sa active pa sa kanyang karera bilang artista sa showbiz. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Soto, okay lang? Maraming paraan. We wouldn't want to teach them on how to do a proper movie. Siguro specialty nila yon. Pero siguro naman kami ay may kaalaman naman ng konti sa batas. Nakikita namin na may paglabag na nangyari. Sir, paano yung proseso ngayon from here? After you filed, what will happen in the coming days? Bibigyan ng kopya ang respondent at hihingi siya ng kanyang sagot. Pagkatapos niyang maghain ng sagot ay mag-i-evaluate ang piskal kung may basihan o probable cause. At kung may probable cause, dadalhin sa korte at ang korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Sir, ang showing is supposedly yata February, if I'm not mistaken. Given the timeline, aabot po ba yung na may makuhang resolution? Yung criminal case ay hindi para pigilan ang pelikula o hindi para papanagutin ang naglabas ng teaser video. Yung habeas data, ang aming layunin sana ay mapigilan. So kaya hinihintay namin na lumabas yung order ng court. Attorney, yung parusa dun sa mga nag-share, ano bang prayer natin sa kanila? Hindi namin sila kinasuhan dito sa criminal case. Dun sa isa, habeas data, ang layunin lang ay pigilan. Yun lang. Hindi lang namin sa korte na sila ay pigilan. Sabi dito, absuelto si Daryl Yap pagpapalitan niya yung teaser. Dapat ganito, ganito. Ano yun? Dapat ganito, Charito. Sabihin mo sa akin ang totoo, ipaliwanag mo sa akin kasi hindi ko maintindihan. Chinorba mo ba si Vic Soto? Pepsi, oo. Ang problema nga lang kasi lantarang binanggit yung pangalan nitong si Bossing Vic. Kaya ang problema dito mga kababayan, kung chachop-chopin, halimbawa ipagpalagay natin, kung aaprubahan ng korte yung request nitong sina Attorney Buko na alisin yung mga pagkakakilanlan, yung pangalan nitong si Bossing Vic do sa pelikula, ano na magiging saysay ng pelikula nitong si Daryl Yap? 'Di ba mga kababayan, wala na, hindi na buo yung istorya.
Kaya nga dapat ang ginawa ni Daryl Yap nung ginagawa niya yung pelikulang yan, gumamit siya ng mga alias at hindi niya idinerekta yung pangalan nitong si Bossing Vic. Kaso nga lang ang problema, kung ang purpose talaga ay manira ng buhay ng ibang tao, mga kababayan, talagang gaganyanin nila yan. Ano po, talagang idedirekta nila yan. Kasi nga, alam naman natin kung gaano katindi at kung gaano karami ang sumusuporta sa TVJ. At alam din naman natin kung gaano kasikat, mga kababayan, etong si Bossing Vic. Kaya nga kung yung pelikula, ang intensyon ay manira ng isang personalidad, mga kababayan, talagang babanggitin nila ng lantaran at tahasan yung pangalan ng tao. At yan ngayon ang nakikita ng marami sa mga kababayang Pilipino natin, na kung saan yung pelikula ni Daryl Yap ginawa para sirain ang personalidad, mga kababayan, nitong mga Soto. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Gilan, at kung hindi sila susunod, korte na ang magpaparusa sa kanila. Walang pananagutan yung mga nag-share as of that. Sa ngayon po, wala. So sir, dito sa RIT, kasama din yung dapat i-take down na yung mga posts. Yes. Sir, may idea kayo kung may discussion na kung mababanggit din sa pelikula sila SP Soto and Joey De Leon? Wala Kung anong legal moves sila? Wala pa ho kaming idea dun sa movie. Yung teaser video lang po ang kasiyahan. So, Attorney, any yung effect? isang linyang yun, attorney, ganun kaano ka-destructive yun? Well, sa salita ng aming kliyente, ngayon lang niya naramdaman ganito, na-threaten ang kanyang pamilya sa issue 42 years ago pa natapos. Lilinawin ko lang po, wala akong rape. Hindi po totoong rapist ang aming kliyente. Hindi po totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwento. Okay. Okay, salamat po. Sir, kailan na-file yung sa RIT? 2 days ago. 2 days ago. Dito rin po. Ay, sir, yun pala, bakit po dito? Because sa sakop ng... Residence kasi ng plaintiff, yung nagrereklamo ay taga-Ayala. Okay. Which is within RTC Muntinlupa. Okay. Attorney kay Tali, any effect? Yun nga, binubuli na raw eh. Oh my Pati God. mga senior or higher students, hinahanap siya. Is she still attending school po? Yes. Harap lang ho dito. Ngayon dito para lahat. So yan, stop na natin dyan, mga kababayan. Maliwanag naman na yung kwento nitong si Daryl Yap, 42 years na pala yung nakalipas, mga kababayan. At yan naman ay naipaliwanag na natin sa inyo noong mga nakaraang araw na kung saan yung kasama na sinasabi nila na kasama ni Pepsi Paloma na nagdemanda dito kina Bossing Vic daw noong mga panahong una, mga kababayan, nasigwadagwa rin. Lantaran naman na sinabi din, mga kababayan, sa isang article na humihingi or nagtatangka na makausap etong si Bossing Vic para humingi ng kapatawaran dahil nga kinaladkad nila yung pangalan nitong si Bossing Vic, mga kababayan, sa matinding iskandalo. Ano po, so ngayon kung titingnan po natin, eto maliwanag naman na nagsampa ng demanda ang kampo nitong si Bossing Vic, mga kababayan, laban po dito kay Daryl Yap. At possible na kapag ka natalo etong si Daryl Yap, magmumulta siya, mga kababayan, ng 20 million pesos and then 15 million pesos, mga kababayan. Kasi may nakalagay pa dito, wait lang may nakalagay pa dito na 15 million. Ayan may nakalagay pa dyan na 15 million. So sumatotal kung pagsasama-samahin yan, yung 20 million, mga kababayan, yung 20 million at saka yung 15 million, nasa 35 million pesos yung babayaran na danyos perwisyo, mga kababayan, nitong si Daryl Yap. Ano po kay Bossing Vic.